nandito po yung mga kaibigan po natin, mga close friends po natin sa dati po nating work. So, dinalaw po nila ako bago po tayo pumunta sa diet. So, ito po si Barbs. Hey! And si Chris. Hello! Yeah. Mga super close friends po natin yan from sa dati po nating work. So, interviewin po natin sila kung anong masasabi nila sa akin bago tayo pumunta sa diet. So, ang first question po ay, anong masasabi mo na aalis na ako ng Manila? Siyempre, mamimiss ka namin. Mamimiss namin yung bonding natin together. And, siyempre, wish namin na maging successful ka pagdating mo ng daan. So, si Chris naman po, anong masasabi mo na aalis na ako ng Manila? Syempre una siya kasi biglaan, parang bigla ka lang nagsabi na banding tayo kasi alis na kami sa 25. So, Cut mo yun. Ulitin. Hindi nila alam. ay, hindi na alam. Ay, sige, okay lang kasi December. Hindi ako yung mic. So, yun. Sad, pero syempre happy kasi bagong journey na tatahakin mo dun sa diet. Kaya, yun, happy na rin. Okay. Thank you sa mga message nyo. Second question is, pinakamagandang memory natin na di mo makakalimutan. Wait lang, hindi ako prepared. Siyempre, yung one of the best memories na kasama kita is yung kapag magkasama tayo sa work before, yung mga kalokohan natin sa prod, and of course, kapag sabay-sabay tayong kumakain, kahit kakain lang natin. Tapos ano pa ba, mga coffee, natin, escapades, yun yung mga mamimiss kasi. So, si Chris naman po, pinakamagandang memory natin na naaalala mo. Sa akin, madami kasi lalo na nung pagpupunta kayo sa bahay, magbabanding tayo. Tsaka most yung time na meron akong pinagdadaanan, ikaw yung isa sa mga nakausap ko noon na nagbigay ng advice sa akin. So yun, sobrang treasured moments ko yun sa'yo noon. So yun yung mga hindi ko makakalimutan sa'yo. Naiyak pa. Parang mamamatay naman ako sa message. Ikaw na may pinagdadaan. Parang pinagdadaanan mo pa din Okay, third question na po tayo mga kalingap. Last and third question. Message mo sa akin. Message as a friend? Bago umalis, anong wish mo, or tingin mo? Siyempre, I wish you all the best. And Spill natin. sana yung tatahakin mong journey is maging successful ka. Yun naman yung pangarap nating lahat. And syempre, huwag mo kaming kakalimutan. Nandito lang kami para sa iyo. Yun lang. Si Chris, message mo sa akin bago umalis. Message sa'yo, alam ko naman lahat naman ng decisions mo, pinag-iisipan mo muna. So most probably, yung success lang din yung ini-aim ko kung saan ka man pupunta yung sa bagong journey mo. So sana maging okay ka sa pupuntahan. Good luck! Yes, good luck. So, ayun po mga kalinga, bali, na-interview po natin si Barbs, tsaka si Chris. Sila po yung mga close friends natin sa dati po nating work. So, nag-bonding po muna kami ngayon. Actually, 11 na po ng gabi. Biglaan lang po talaga yung hayaan po namin kasi malapit na po akong umalis. May work din po sila, busy po sila lagi. So, syempre, thank you sa time at sa mga messages niyo para sa akin. Na-appreciate ko yung sobra. Ikaw naman ganun. Hindi ko makakaya. Lumabas lang po kami saglit kumain para po makapagkwentuhan pa since almost a year din po kami hindi nagkita-kita.
Actually, madami pa po ako sa dati kong work na hindi nakasama kasi karamihan po may pasok pa kaya nakakalungkot po pero at least meron po akong memories sa kanila bago umalis. Almost midnight na po niyan pero syempre since ngayon na lang po ulit kami nagkita and baka matagalan pa ulit bago magkita ulit. So, kumain po muna kami saglit sa labas para mas makapagkwentuhan din po. So, ito naman po ay nangyari kinabukasan mga kalingap. So, siguro mga 2 days before po kami bumiyahe to Daet. So, sila po yung mga kasama ko sa work kung saan po ako nag-resign. And sobrang happy ko po na nakapag-banding kami. So, disclaimer lang po pala mga kalingap, normal po ang mga biruan na maririnig niyo po sa amin or sa kanila. Mga masiyahin din po kasi talaga sila and supportive. So, kung napapanood niyo to friends, thank you, na appreciate ko kayong lahat and I'll see you guys again soon. Anong masasabi mo na aalis na ako ng Manila? Medyo nalulungkot ako nung nalaman ko. Pero actually, medyo expected na din. Kasi syempre, yung mga kwento-kwento, ganyan. Pero, syempre, nangingibabaw pa rin yung nalulungkot. Kasi, ever since na-endorse ako sa prod, talagang si Hana na yung isa sa mga kasama ko palagi. Pag breaks, pag nagkukwentuhan, malamang. Tsaka, syempre, pag lunch. And after lunch, talagang whole shift, magkakasama kami. So, yun, medyo nalulungkot. Siguro, syempre, nagulat ako. Kanina ko lang siya nalaman actually. Akala ko magre-resign lang siya or what. Pero pala, lilipat na rin pala ng ibang lugar. Syempre, una, nagulat. And syempre, nalungkot din. Syempre, kami-kami na lang kasama sa work eh. So, ayun. Nung nalaman ko na aalis ka na, syempre, nakakalungkot. Sa simula training hanggang ngayon or sa last day mo ng work, tayo yung magkasama. Parang nakakalungkot lang na expected mo naman na maghiwalay tayo, syempre. Pero unexpected lang kasi biglaan lang yung announcement mo na naalis ka na, ganun. Ayun, sa akin naman kanina ko lang din talaga nalaman. Although nakakapanghinayang kasi nga, hindi mo na siya basta-basta maaaya. Pero alam ko naman na pwede mo siyang i-contact palagi. One of the best memories we shared is over lunch. Every time may mga chika, siya yung isa sa mga person na makaka-relate ka talaga. Kasi unfiltered talaga yung mga sinasabi. At pwede ka talagang magpakatotoo sa kanya. First of all, gusto ko magpasalamat. Ano lang masasabi mo? Wala pang message eh. Nasa pangatlong tanong ka agad. Hindi, sa mama ko. Ay, sorry. Nung nalaman ko na mag-resign ka, syempre, nasad ako. Tapos nalungkot. Hindi ko inisip na, mauna kang umalis. Kasi, marami ka pang plano na kinikwenta sa amin. So, wala tayong magagawa. You must go on. Life must go. Nung nalaman ko na alis ka na, binalita mo sa amin, nalungkot ako, siyempre. Hindi ko rin in-expect. Kasi may mga plano kang kinikwento sa amin. Which is, ang alam ko is, magtatagal ka pa for another year. So, wala na akong magagawa doon. Kasi, sinabi mo yung dahilan, which is a better opportunity. Pinakamagandang memories natin na naaalala mo or di mo makakalimutan. So, ang pinakamaganda na memory na naalala ko, kasama si Hana, syempre yung time na nagpa-prank kami sa mga katrabaho namin.
mga kalokohan lang na tinatago yung mga gamit, ganyan. Tapos hayaan namin na maghanap sila ng gamit na tinago namin. Yun yung pinakamaganda na naalala ko. Kasi parang naging routine siya actually everyday. Parang hindi kumpleto yung araw namin na hindi namin napaprank yung mga kasama namin. Syempre, yun yung way of venting out yung stress sa work and all. So, yun yung pinakamaganda na naalala ko kasama si Hana. Siguro one of the best memories na kasama ko si Hana sa work is yung yung nag-share kami lahat ng mga foods yun. Kasi pare-pares kami kakasundo sa pagkain. So, yun. Walang problema pag pagkain. Lahat nag-share ng foods yun. Sa amin naman, siguro I wouldn't consider it the best, pero yun yung pinaka-memorable is kapag nag-ask siya sa akin tungkol sa mga skincare. It's something na pareho kaming nakaka-relate, mga girly tickets. No, marami naman tayong masasayang memories. Tsaka mga di makakalimutan. Pero yung pinaka-the best, pag tinanong ka talaga sa akin, yung maalala ko is yung nilibre mo ko ng ice cream. Yung cornetto! Hindi ko maalala. Oh my God. Yung training? Yes. Kinuwento ko din yun sa jowa ko eh. Sabi ko, ang bait ni Hana kasi ng training namin, nilibre niya ng ganito. Best memories na naalala ko. Marami. Pero the best one is yung time na feeling ko is anak maisip. Ang dami kasing magandang memories. Siguro yung magaling makisama si Hana. Kumbaga kahit bago lang kayo magkakilala is magkakasundo kayo. Magka-vibes kami, ganun. Ayun, so ang message ko kay Hana is sana always kang happy sa choices mo and sana ma-enjoy mo yung new path na pinili mo. And I know that this is new for you and I hope marami kang matutunan along the way. And also, I am always rooting for your success and for the goals in life na gusto mong matupad. Syempre, I'm always praying for you and yun lang, ingat ka always and wag mong kakalimutan to be humble and always keep your feet on the ground and don't forget to be yourself always. Yun, tama yun sinabi. So, good luck sa new journey nga. Tapos, new experience. So, congrats agad. Thanks. Ayun, sana good luck syempre sa new journey na tatakin mo and be strong sa mga challenges na kakarapin mo in the future, but I know you can face it naman. So, more blessings to come and we're always here to support you. Since it's a new path, I know there might be worries along the way. So if ever you have one, you can always tell me just one message away. You know you're not alone in this journey. JR! So, good luck sa career na tatahakin mo and always remember that we're always here to support you. Wait lang. Ba't sila nag-i-English? Kaya nga, parang isa-isa may English. Huwag na lang isang frame lang kayo. Hindi ako na May isa-isa may English. Good luck sa bagong papasukin mo. Alam ko naman kaya mo yan kasi kahit di mo aminin, nasaan mo yan eh. Lagi nating napag-uusapan yung mga ganyang bagay. Kahit na malalayo ka sa amin, huwag mo sanang maramdaman na wala ka nang makausap pag may problema ka or what. Libre ka pa rin mag-rant sa amin. Kahit di kami makapag-reply on time. At saka yun lang. Thank you. Make choices that you won't regret in the future. Tapos, be happy in everything that you do para wala kang regrets na, ay, sana ginawa ko to, sana ginawa kong ganyan. Tapos, always know that you have friends that are willing and
are more than happy to support you in everything that you do. Obi, alis ka na. Itong baga lagi na ito eh, oh. Wait lang. Ang hirap sundan ng English niya eh. Yun ang dami eh, no? You must like, must go on. Merap man tanggapin, pero Sabi na tayo. Ikaw ay namamakalat. Game. ayoko sabihin ano siya, last message. Pero gusto ko sabihin good luck sa bagong mong journey. Alam ko na ito yung gusto mong path na akit. Yung daan na gusto mong takakin. So, Ulitin mo from the start. ayaw sabihin to na as last message. So, gusto ko lang malaman mo na I'm happy for you. And proud ako dun sa bagong career na gusto mong tahakin. Good luck. Andito naman kami lagi para i-support ka. So, don't feel lonely when you have problems. We're just one call away. That's it. Peace. So, ayun po mga kalingap. Salamat po sa panonood sa aking third vlog. So, ayun po yung mga kaibigan ko sa Manila na kinita po natin bago po tayo bumiyahe to Daet. Actually, madami pa po tayong mga close friends. Yung mga kababata ko po, yung best friend ko po, hindi ko po na-interview kasi biglaan nga po ang aking pag-announce sa kanila. So, hindi po natin nakasama lahat ng ating mga kaibigan, pero sila po ay isa sa mga lagi kong kasama dun sa Manila. So, sana po kahit papaano nagustuhan niyo po ang ating third vlog. At wag po sana kayong magsawa sa panonood po sa akin. Madami pa po tayong vlogs, charity vlogs, at mga iba pa pong content na magugustuhan niyo po. So, sana po, nandiyan lang po kayo parate para po mag-support. At maraming salamat po sa inyong lahat na silent viewers, sa mga buong Kalinga, kay Kuya Val, kay Kuya Rab, kay Tita Edna. Ayun po. Thank you po sa inyong lahat at God bless po. Don't forget to like and subscribe po sa ating channel and see you guys again sa ating next vlog.